GM Ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Magiging maulan ang weekend sa maraming lugar sa Luzon at Visayas, kabilang na rin ang Metro Manila. Bumilis at napanatili pa kasi ng Bagyong Dodong ang lakas nito. Nadagdagan na rin ang mga probinsyang isinailalim sa public storm warning signal. Mababa man ang tsansang maging super typhoon, nananatili pa rin daw itong malakas na bagyo. Alamin natin ang detalye kaugnay ng binabantayang bagyong yan mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Good evening, Jessica. Isinailalim na ng Pag-asa sa Public Storm Warning Signal number 2 ang probinsya ng Catanduanes. Magiging masungit ang panahon dyan sa susunod na 24 oras at posible ring umabot ng hanggang 14 na metro ang taas ng alon dyan sa mga baybayin na banggit ng probinsya. Katumbas po yan ng isang 4 na palapag na gusali. Bukod sa wave height, magiging I'm ready rin sa posibleng storm surge o daluyong yung pong mga coastal areas. Nakataas din ang signal number 1 dyan sa mga probinsya ng Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Polillo Island, Aurora, Quirino at Isabela sa Luzon, Northern Samar at Eastern Samar naman sa Visayas. Posible ring itaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon mamayang alas 11 ng gabi. Maging I am ready sa malakas na ulan at pagbugso ng hangin sa mga naturang lugar. Maaari ring umabot na hanggang 4 na metro ang taas ng alon dyan po sa mga baybaying dagat. May gale warning din ang Pag-asa sa eastern seaboard naman ng Luzon at dyan sa may eastern seaboard ng Visayas, kasama na ang seaboards ng mga probinsya ng Surigao at Dinagat. Pinapayuan na huwag muna pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat habang dapat I am ready naman ang malalaking sasakyang pandagat sa matataas na alon. Namata ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Dodong, 510 kilometers, dyan sa may silangan ng Sorsogon City. May lakas ito ng hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot naman ng 185 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran na west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa pinakahuling track ng Pag-asa, dara ng bagyo, malapit dyan sa Bicol Region. Bukas po yan ng umaga hanggang maghapon. At posible, kung hindi magbabago yung kanyang direksyon, maglalandfall dyan sa may Isabela, Cagayan Province, araw ng linggo. Tatawirin ito ang Luzon, patungo ng Hilaga, kaya asahan na po ang pagsama ng panahon dyan sa Northern at Central Luzon. Bukas po yan hanggang sa Lunes ng hapon, nasa may dulong bahagi na yan ng Luzon dito sa may Batanes Group of Islands bago po yan lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Maliban sa Luzon, uulanin din ang silangang bahagi ng Visayas. Umaga yan ng Sabado, samantalang sa hapon, western section naman na makakaranas sa mga pagulan. May mahinang ulan din sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na dyan sa may Zamboanga Peninsula at rehiyon ng ARMM. Araw ng linggo, asahan ng ulan sa may western at eastern Visayas, samantalang sa Mindanao, makararanas ng ulan ang northern section kasama na ang Caraga region. At dito sa Metro Manila, mararamdaman ang epekto ng bagyo ngayong weekend, lalong-lalo na pagdating ng araw ng linggo, Jessica. Mang Tani, ito na naman ang mga killjoy na mga bagyo. Ayaw tantanan ang dapat sana maaliwalas na panahon natin ngayong tag-init. Yes, Jessica, kung mapapansin mo, ito yung unang bagyo nitong buwan ng Mayo, pero bago yan, noon mismong, yung Holy Week, nagkaroon tayo ng bagyo, yung bagyong Chedeng. So marami nagtatanong, ito ba ay normal? Medyo hindi normal to, Jessica, dahil dalawang magkasunod na bagyo. At sa katunayan, baka mainan mo na rin, ay meron pa tayong isang binabantayan, pero nasa may kalayuan yan, nandito pa sa may bahaging ito ng Western Pacific Ocean, Jessica. Nako, so ibig sabihin, Mang Tani, yung mga plano natin, kasi may isang buwan pa tayong bakasyon although yung ibang eskwela nilipat na ng August yung kanilang school opening. Gayon man, yung dati nating inaasahang tag-init, kung susundin natin yon, halos isang buwan na lang yung natitira sa ating tag-init. Parang mahirap pang magplano ngayon. Ngayong merong dodong at merong pang namumuumuli dyan sa may bandang Pacific Ocean, Mang Tani. Yes, Jessica, lalong-lalo na ngayong weekend at yung Mother's Day natin, Jessica, sa linggo. Karamihan ng mga kapuso natin, malamang magpupunta yan dito sa Central o Northern Luzon
o yung iba naman dito sa Metro Manila hanggang dyan sa may Southern Luzon, dahil dito sa nakikita nating ulang malalakas na yan, na siyang magiging dahilan upang makaranas sa matitinding pag-ulan. Halos buong Luzon yan, Jessica, ngayong weekend. Kaya, at hindi lamang yung ulan dahil nakataas yung mga signal dito sa may Luzon o Bicol Region at dyan sa may Northern Samar, hindi rin makapaglayag yung mga kababayan nating naisa nang pumunta dito sa Visayas ngayong weekend. Yung mga experienced na surfer, Mang Tani, kasi yan ang dinarayo sa Baler, no? Tsaka doon din sa amin sa La Union, yan ang hinahabol pag tumaas yung alon. Pero importanteng ipaalam natin sa kanila, Mang Tani, yung mga nagsisimula palang mag-surf, hindi pwedeng pumunta dahil malakas ang alon kanyo sa Eastern Seaboard at yung Western Seaboard natin, baka epekto ng bagyo, mataas din ang alon sa mga lugar na yan. Yes, Jessica. Unang-unang malakas na bagyo, yung pinag-uusapan natin, 150 kilometers per hour. Kaya dito na lamang mapapansin mo na binanggit natin, na binigyan diin natin na dito mismo sa Catanduanes na signal number 2 at posible pang tumaas yan. Sa ngayon, inaasahan na 14-meter high ang magiging taas ng alon, kaya napakadelikado. At ganun din yung ibang bahagi ng Eastern Seaboard ng Luzon. Kaya yung mga nagsasurf dyan po sa Baler, maaari po siguro sana palipasin muna natin kahit na sa tingin nyo talagang kaakit-akit na mag-surf dahil sa matataas na alon. At nabanggit mo naman yung La Union, Jessica, pagtawid naman o pagtama naman itong bagyo dito sa may Isabela, Cagayan area, definitely makakaranas ng malakas na hangin itong western section ng Luzon, particularly yung Ilocos region. Pero eto na naman yung storm surge, Mang Tani. Nabanggit nyo noon, naalala ko yung leksyon nyo sa amin, pag signal number 2 o malakas yung bagyo, dapat asahan na natin yung storm surge na yan. Lesson learned from Yolanda. Ngayon 150 kph itong si Dodong, and may mga lugar na nasa ilalim ng public storm signal, dapat i-emphasize talaga natin yan, yung storm surge na naman. Pwede bang, Mang Tani, paki-specify nyo ulit kung alin-alin mga probinsya po yung dapat maghanda sa storm surge o yung daluyon o yung biglang pagtaas po ng alon? Sa ngayon kasi, Jessica, nag-iisa pa lamang yung probinsya ng Catanduanes na may signal number 2, kaya sila pa lamang sa ngayon yung may threat ng storm surge. Pero habang lumalapit itong bagyo dito sa Luzon, so hindi lamang maaaring mamayang gabi o bukas ay madadagdagan yung mga lugar na yan, itong Camarines Sur, Camarines Norte, lahat ng mga maging Quezon, diyan sa may Quirino na, Aurora na yan, unti-unti magkakaroon yan ng banta ng daluyong o yung tinatawag nating storm surge. At posible pa nga, Jessica, na hindi lang signal number 2 ang maranasan nitong mga ibang probinsya na ito, kundi pwedeng itaas pa yan sa signal number 3, kaya lalong tataas yung banta ng storm surge o daluyong dyan sa may Eastern Seaboard ng Luzon. Ulitin ho natin, no, yung storm surge o yung daluyon, yun ho yung nangyari sa Yolanda. Automatic ba, Mang Tani, pag ang isang probinsya o isang lugar sumailalim sa signal number 2, dapat asahan na nila agad yung storm surge, no? Pag signal number 1 po ba, hindi sila dapat mabahala? Hindi naman sa hindi dapat mabahala, pero yung kasing lakas ng bagyo, Jessica, kapag signal number 1, ay hindi sapat para itulak yung dagat patungo dyan sa mga coastal area. Yung signal number 2 na kung saan mula 6 na po hanggang 120 kilometers per hour, yun na yung sapat na lakas ng hangin at lakas ng bagyo para itulak niya yung karagatan patungo dito sa mga baybaying dagat, katulad ng nangyari kay Yolanda, na yung alon o yung dagat mismo ay pumunta sa kalupaan at nanira ng bahay, nagpabaha. So mula signal number 2 o yung lakas ng hangin na 60 to 120 and above, yun yung mga magkakaroon ng banta ng daluyong o yung storm surge. Okay, so kailangan po talaga maging alerto tayo against storm surge, at kung yung bagyo ay pumunta sa kalupaan, alam nyo naman na po kung anong mga dapat paghandaan: landslide at baha. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.